الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay karugtong ng nakaraang tinalakay natin sa fiqh, yung mga batas alituntunin sa janais o sa janaza. Okay? Karugtong ng kapatid sa pananampalatayang Islam, sunnah yung pagbisita sa may mga sakit. At kabilang doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kainaman ng pagbisita ng may sakit is ang mga malaika ay nagdudua, nananalangin doon sa taong bumisita sa may sakit. At alam natin, ang dua ng mga malaika ay mustajab. Ito ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din doon, ito ay kabilang sa hak ng iyong kapatid sa Islam na bisitahin mo siya kapag siya ay merong sakit. Okay? So, kabilang sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Sahihain, Sahih Bukhari at Muslim, khamsun tajibu lil muslim ala akhihi wa dhakara minha iyadatul marid. Yung 5 sabi niya na nararapat sa isang Muslim para sa kanyang kapatid sa Islam, yung at binanggit dito yung iyadatul marid, yung pagbisita sa mayroong sakit. Kabilang din doon na dapat idua natin sa mayroong sakit ay laba sa alayka tahurun insyaallah. Kaya laba sa tahurun insyaallah. Okay? Kabilang din sa sunnah sa isang mayroong sakit ay ayusa bi shay'in min malihi fi a'malil khair. Yung maghabilin siya ng anuman mula sa kanyang kayamanan para sa paggawa ng kabutihan. Bakit? Kasi ang katulad ng nabanggit natin nakaraan na ang hasana, ang paggawa ng kabutihan, kabilang ito sa mga mu'in. Ibig sabihin sa nakakatulong sa paggaling ng isang tao. Okay? Ang paggawa ng khairat ay kabilang sa makakatulong para mas madaling gumaling yung isang tao. Kabilang din sa mga marapat sa isang marid ay husnul dhan billah, yung pagkakaroon niya ng mabuting hinala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi yung iba sa atin, kapag siya ay nagkakasakit, anong sinasabi? Bakit ako pa? Hindi na ako makatrabaho. Wala na akong maipakain sa pamilya ko. Hindi na ako makalakad. Di ba? Tandaan natin na yung sakit na iyon ay paglilinis sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din doon, siyempre ito ay pagsubok sa atin ng Allah. Kung gaano ka ba katatag, kung gaano ka ba magsasabar sa mga pagsubok na ito sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan mo na yung sakit mo na iyon ay wala yung sa sakit na dinanas ng mga naunang mga propeta sa atin. Di ba? Kung nalasak natin, kung natikman natin, naranasan natin yung sakit na meron yung mga naunang propeta, maaaring hindi natin kayanin. Di ba? Kaya dapat husnul dhan, yung mabuting paghinala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam na mga ahkam, batas sa janaiz, kapag sabi niya, sunnah sabi niya, فَإِنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ حَضَرَ أَيْ يُلَقِّنَهُ. Kapag yung isang tao na naghihingalo, alam niyo naghihingalo? Nag-aaga buhay, ay kailangan siyang italqin. Alam niyo yung talqin? Yung pasusunurin siya sa pagsabi ng La ilaha illallah. Ang talqin, hindi yung pagbuhos ng tubig sa libingan katulad ng ginagawa ng iba. Ang iba ang ginagawa nila pag sinabing talqin, pumapasok agad sa isipan nila, ito yung pagbuhos ng tubig doon sa taas ng mayyit, taas ng libingan ng patay. Siguro yung iba sa inyo hindi pa ito nakita. Pero ang talqin, ito yung yulakkinu
Al-muhtara. Ibig sabihin nun, ipapasabay mo, ipapasunod mo sa iyo yung taong naghihingalo. La ilaha illallah. Okay? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Okay? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, ibig pasunurin nyo, pagayahin nyo yung naghihingalo na yun ng la ilaha illallah. Okay? Dito sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Mu'adh, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi, sino man sabi niya ang pinakahuling salita niya ay la ilaha illallah, anong gantimpala? Dakhala al-jannah. Subhanallah. Kaya alal Muslim, nararapat sa atin na lagi natin sinasambit yung la ilaha illallah. Araw-araw dapat nating sambitin yung la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bakit? Para sa panahong darating na sa iyo ang kamatayan, ay hindi mo makalimutan yung la ilaha illallah. Fakam minan nas, ilan sa mga tao, nung sila ay inabutan ng kamatayan, ano yung nababanggit nila? Kung ano yung nababanggit nila lagi nung sila ay nabubuhay pa. Ha? Katulad na nung ginagawa ng iba. Pagmumura kaya, lalong-lalo na yung nagdidirbi. Yung alagis, sitigis, check. Alam niyo yung check? Ba? Kung ano yung palagi mong ginagawa nung ikaw ay nabubuhay, subhanallah, ganun at ganun yung mangyayari sa'yo kapag ikaw ay mamamatay. Subhanallah. Di ba nakakatakot? Yung habang nag-ihtidal ka, habang ikaw ay nag-aagaw buhay, nababanggit mo kung ano yung binabanggit mo lagi. Subhanallah. At makikita ng mga tao. At malalaman nila na yun yung ginagawa. Subhanallah. Hindi ba't nakakahiya yun? Kaya tayo, sikapin natin na lagi nating binabanggit yung la ilaha illallah. Nakahiga tayo, nakaupo tayo, habang nagtatrabaho tayo, la ilaha illallah. Sa ganung paraan, insyaAllah, magiging magaan sa ating la ilaha illallah. Mayroong ibang mga namamatay, tinatalukin sila ng la ilaha illallah, pero mabigat sa kanila. Mabigat sa? Hindi sa kalooban, mabigat sa dila nila bigkasin. Ay hindi nila kayang bigkasin. Okay? Kaya kayo, pag meron kayong kaibigan, kakilala, kamag-anak na sila ay naghihingalo, sikapin natin na ipabigkas natin sa kanila yung la ilaha illallah. Gayon din, sa isang mariyab, sa isang may sakit, ay kabilang sa mga sunnah ay yung pagbasa ng surah Yasin. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Yasin 'ala mautakum." Yung pagbabasa na to hindi sa namatay, sa may sakit. At tandaan nyo, maraming iba, bago sila nagbabasa ng surah Yasin doon sa mga libingan, wa hada mukhalifun lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan ay salungat at hindi sang-ayon sa sunnah ng mahal nating Propeta sallallahu alaihi wasallam. Binabasa ang Quran sa buhay at hindi sa patay. Patay na hindi na makakarinig. Hindi nga na marinig. Unlike nung may sakit, buhay pa, yan kafir. Ibig sabihin, yan fa'uhu. Ay magbibigay pa sa kanya na kabutihan. Okay? Na galing pala insyaAllah ta'ala sa kanya pakikinig. Dito sinabi ni Sheikh Saleh Fawzan, amma man mata fa innahu la yukrahu alayhi. Kapag sino man sabi niya namatay na, hindi na sa kanya binabasa yung Quran. Hindi na binabasa yung Quran. Fal-qira'atu 'ala al-mayyit ba'da mawti bid'ah. Sabi ni Sheikh Saleh Fawzan, ang pagbabasa sabi niya sa isang patay kapag namatay na ay isang gawain bago sa relihiyon ng Allah. Bi khilaf al-qira'ati 'ala alladhi yuhtadar. Kasalungan
ng pagbabasa ng Quran sa taong naghihingalo o kaya ay buhay pa. Fa-innaha sunnah. Dahil katiyakan sabi niya yun ay kabilang sa sunnah. Dito kabilang sa mga batas na kapatid sa pananampalatayang Islam, yustahabbu idha mata al-mayyit taghmidu aynayhi. Dito na, kapag mustahab sabi niya, kahabag-habag yung kapag namatay na yung isang tao, kapag nakadilat yung kanyang mata, ay ating ipipikit yung kanyang dalawang mata. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aghmala Aba Salama radiyallahu anhu lahu. Dahil sabi niya, si Abu Salama ay, nung namatay ito ay pinikit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam yung kanyang dalawang mata. Li'anna ar-ruha idha qubid tabi'ahu al-basar. Bakit? Kasi yung tao kapag namatay, susundan niya ng tingin yung kanyang roh doon sa pag-angat sa kalangitan. Kaya kung mapapansin niyo, yung isang namatay, kung naaktuhan niyo yung isang tao, yung mata niya ay nakatingin sa kalangitan. Bakit? Katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad, tabi'ahu al-basar. Dahil sinusundan ng paningin niya yung kanyang roh, ang kanyang kaluluha na umaangkat sa kalangitan. Fala taqulu illa khaira. At wala kayong sasabihin maliban sa kabutihan lamang. Ang tinutukoy nun, kapag namatay na yung isang tao, huwag ka nang magbabanggit ng anuman sa mga masasamang ito. Bakos anong marapat, itago mo ito. Ang sasabihin mo lang kung ano yung kabutihan na ginawa niya. Hindi yung sabihin mo, ito si Pulat Kanto. Nung buhay pa to, ganito ginagawa. Kayo, banggitin mo yung kabutihan na nagawa mo, insyaAllah ta'ala. Okay? فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. Dahil ang mga malaika ay nagsasabi sila ng amin sa iyong mga sinasabing kabutihan. Okay? Kabilang din sa sunnah, sitrul mayyit ba'da wafatihi bi thawbin. Kapag namatay na yung isang tao, sunnah na takpan natin yung mayyit. So, sunnah na takpan yung mayyit. Lima rawat sa Aisha radhiyallahu anha hina tufiya sujji bi burdin himar. Katulad ng nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha. Nararapat sabi niya, al-isra'u fi tajhizihi idha tuhaqqiqa mawtuhu. Kapag sabi niya na sure na natin na ang may tao ay namatay na, kailangan natin magmadali sa pag-asikaso sa kanya. Huwag na natin hintayin na lumampas yung 24 hours. Lalo na kapag namatay na may sakit, mabilis magbago yung amoy ng katawan ng isang taong namatay sa mayroong sakit. Kaysa sa namatay na wala sakit. Mabilis talaga, subhanallah. At ako ay talagang nasaksihan ko na yung taong mayroong sakit na namatay, hindi pa yan kahit mga 12 hours ganyan, mayroon at mayroon ka ng maamoy doon sa katawan niya. Okay? وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ حِفْظًا لِلْمَيِّتِ مِنَ التَّغَيُّرِ. Okay? Sinabi dito ni Sheikh Saleh Fawzan, bakit anong dahilan kung bakit tayo magmadali? Para